Sa unang pagkakataon, isa sa pinakamalaking crypto firm ay malapit ng maging tunay na federal bank. Ang Circle, kumpanya sa likod ng USDC, ay nakakuha ng huling pag-apruba mula sa pangunahing bank regulator ng US para magbukas ng sariling National Trust Bank. Ang regulator, ang Office of the Comptroller of the Currency, ay pinahintulutan ang Circle sa tinatawag nitong First National Digital Currency Bank. Kaya't ang Circle ang unang stablecoin issuer na nakakuha ng National Bank License sa bansa. Hanggang gayon, karamihan sa crypto firm ay umasa sa partner banks para itago ang pera. Sa lisensyang ito, mismong Circle na ang mamamahala sa reserbang sumusuporta sa USDC sa ilalim ng direktang federal na pangangasiwa. Malaking hagbang ito para ma-regulate ang crypto gaya ng MGA bangkong pinapakakatulad nila. Isang kumpanyang itinaya ang lahat sa pag-ipon ng Bitcoin. At hindi sinakyan ang AI boom, ay halos nawalan ng buong halaga. Ang American Bitcoin, isang miner na hayagang sinusuportahan ni Eric Trump, ay bumagsak ng mga 45% mula sa taas. Ang share sa record low at ang reverse split na 15 lumang share tungong isa ang nagtakip sa isang malupit na yukto. Nabura ng pagbagsak ang mga $600 milyong mula lang sa bahagi ni Eric Trump. Simple ang estratehiya. Mag-ipon ng Bitcoin at hawakan, sa halip na lumipat sa AI computing na tinakbo yung iba. Habang nagtatayo ng AI data centers ang mga karibal, buong tayang nakataya PR rin ang American Bitcoin sa coin. Kadalasang huling paraan ang ganitong reverse split para hindi matanggal sa listing. Sa ganyon, hindi umubra ang taya at ang mga shareholder ang lugi. Kinumpiska ng korte ang kripto niya at inutos ang isuko. Pero mula sa selda, naipagalaw pa rin niya ito. Si Rosen Iosifov, Bulgarian na 9 na taon nang nakakulong sa paglalaba ng halos $5 milyong sa kripto, ay kinasuhan ng lihim na paglilipat ng $270,000 na dapat niyang isuko. Ang orihinal niyang krimen, tumulong sa Romanian ring na naglagay ng peking ads sa eBay at Craigslist, nang loko ng 900 Amerikano, at naglaba sa exchange sa Sofia. Ayon sa piskal, mula sa kulungan ay ipinadaan niya ang coins sa ilang exchange at mixer para itago. Madali ang mang-umpiska ng kripto sa papel, pero hindi ang kontrolin ang mga susing gumagalaw dito. Kahit sino na may susi ay makakagalaw ng coins. Ngayon, humaharap siya sa kasong maaring magdagdag ng 25 taon. Mag-subscribe na